Mahirap pala dito sa Mexico, Pampanga. Kasi walang masyadong biyahe ng jeep at tricycle. Kailangan kong pumasyal sa Bulacan dahil birthday ni Mama. At dumating ang ate ko from Cebu na matagal na naming hindi nakasama. Surprise nga si Mama dahil walang nakakaalam sa amin na luluwas si Ate Lynn. Ako na lang maghatid sa iyo, Sir Dominic. Ang offer naman ni Jonel. One of my coordinator. Malakas ang dating ni Jonel at maboka. At talagang bagay na bagay sa real estate, kaya lang medyo kinulang ito sa height. May girlfriend ito na ubod ng selosa. Kaya kapag may inuman kami, hindi na siya nagpapaalam dahil iwas video call to check kung sino ang kasama. Nagsiselos kasi ito kay Shane na naging ex pala ni Jonel dati. Napaka-ironic pero magkasama sina Jonel, Shane at Will sa isang apartment. Classmates sila sa college at hanggang sa work hindi na napaghiwalay. Mabait si Jonel. At pumayag ako sa suggestions niya na ihahatid niya ako sa SM Pampanga gamit ang motor ko. Andun kasi ang terminal ng mga van na biyaheng Bulacan. At siya ang mag-iingat sa motor ko habang nasa Bulacan ako. Iuwi niya ito sa apartment niya para mas safe instead of parking it sa unit ko. Magkaibang barangay kasi kami. Sina Jonel ay San Jose Molino at ako naman ay Barangay Panipuan. Sinabihan ko din siya na dalawin ng bahay ko paminsan-minsan just to check since 3 days akong mawawala kasi nga long weekends noon. Hawak ka sa bewang ko, Sir Dominic, para hindi ka mahirapan. Ang sabi nito. Ayos lang ako, Jonel. Nakakahiya kung hawak ako sa bewang mo. No offense, Jonel, pero salamat sa concern mo. Ang sagot ko naman. May mga pagkakataon na nagbibigay ng pahiwatig si Jonel, pero hindi ko binibigyan ng mali siya. Mahirap na kasi magkaroon ng attachment sa workmates, lalo na kung subordinate ko. Iwas issue lang sa HR ko, Allen. May one time pa nang nag-offer si Jonel na siya na magkakabit ng double lock sa mga pintuan ko. Pang merienda lang daw ayos na sa kanya. Nang pagbalik ko galing Bulacan, malinis na ang motor ko. Nilinis pala ni Jonel. Naalala ko pa na nag-send pa ito ng picture nung bagong hugas niyang motor ko. Tapos nilagyan niya pa ng pampakintab. Kapag may inuman sessions kami sa apartment nila, napakasaya namin. Yung tipong I can show my true colors. Happy lang at good vibes kami. Dahil sinasabayan naming tatlo ang kanta sa speaker ni Will. Iba ang boses ni Jonel. May kalidad at mukhang sanay din talagang kumanta. Minsan napapansin ko na tila sinasadya na ipakita ni Jonel ang toned muscle niya every time na may opportunity. Hindi man ganun kainit pero inalis niya ang kanyang t-shirts. Very tempting to give in kay Jonel. Pero mahal ko ang trabaho ko at ang position ko. Nagkaroon ako ng bagong coordinator, sina Angel at Joshua. Nalungkot ako dahil magkasunod na nag-resign sina Shane at Jonel. Nakahanap ng trabaho sa Maynila na related sa course nila na IT. Ang daya ng dalawa, sir. Iiwan na nila ako, ang sabi ni Will. Usapan, walang iwanan tapos sila pa palang maunang aalis sa akin. Ang may halong tampo na sunod-sunod na nabanggit ni Will.
Si Will ay napaka-cute. May braces siya. Boy next door ang look niya. Spoiled ng mga ate niya na halimaw ng real estate. Yung tipong magpapakarwas lang close sales agad. Ganun kagaling ang ate at mga tita ni Will. Will is just starting sa mundo ng realty. Halos sabay lang kami. Kapag nagiinuman, ay very open si Will sa pagkatao niya. Proud to say na isa siyang buy. At kapag may type siyang broker, sa kanya ko na ina-assign. Dahil I believe na mas magiging motivated ito. One time, nag-attend kami ng sponsorship Christmas party. And one of the top brokers caught the attention of Will. Ito daw ang nakapagbenta ng buong building ng SMDC condo dito sa Clark, Pampanga. Very confident and handsome si Broker Alan. Self-made realtor with his own company under his name. Sir Dominic, ako na pong mag-handle kay Sir Alan. Sabay kuha ng accreditation form ito. Ako ang bahala kay Sir Alan. Ang sabay pilyong ngiti nito na nagpalitaw sa dimples na bumaga sa braces nito. Excuse me po, Sir Dominic. Birthday ng Father ni Diyos sa Friday. Baka gusto mo sumama. Ang invite ni Angel. Si Angel ay transgender. Meaning, cross-dresser siya. Morena at saka Bombayan look and also pretty. Bagay sa kanya ang natural na black shiny hair. Pero madalas ko itong biruin na kapag naging lalaki ito, napakagwapo niya. Coach naman, babae nga ako, di ba? Yan ang madalas niyang sagot sa biro ko. This Friday na ba yan? Ang pagko-confirm ko. Yes, oo, bukas na coach. Sabay smile ni Angel. Oo nga, sama ka na Coach Dominic, ang segunda ni Joshua. Magpinsan kasi silang dalawa at magkapit bahay lang from San Luis. 45 minutes away from Mexico. At dumating na nga ang Friday. Right after work at 5 p.m., inangkas ko si Ma'am Jobel sa motor ko. Safety first ako kaya mabagal lang ang takbo ng motor ko. And once we arrived sa San Luis, ay nasa shower pa daw si Angel at si Josh naman ay nagtitext na pwede na kaming pumunta. Si Angel naman ay nauna dahil nga mabilis itong magpatakbo ng motor. According to Joshua, marami daw boys na bisita. Naintriga ako dahil nag-send pa siya ng selfie with the 5 Marine students. 2 of them caught my attention. I forgot their names, basta ang naalala ko lang, good looking sila. Plus maganda ang katawan na yung tipong matikas. Iba talaga ang Marino. Lalaking lalaki ang datingan. Sa inuman ay hindi nawala ang biruan na usually nauuwi sa green jokes. Sa right side ko yung dalawa, kaya naman lahat ng pick-up lines ginamit ko na. At sobra silang palaban sa biruan. Yung isa nilang tropa na nasa left ko, panayang himas sa kaliwang hita nito. Tara, sunod ka. Ang bulong nito. Yung mainit niyang hininga, ang kumiliti sa leg ko na tila nawala ang pagkalasing ko. Hindi ko siya masyadong pinapansin noong una kasi medyo payat. Pero naisip ko, why not take a chance? It is safer to play with strangers. At least he was chismis. By the way, may itsura din naman siya at mukhang super mael. Kaya bakit hindi ko labanan? After 1 minute nang tumayo siya, ay pasimple ko siyang sinundan.
naghihintay pala ito sa hindi kalayuan. Dala ang motor nito. Pag-start ko ng motor ko, ay sinundan ko siya na 10 dipa lang ang layo namin. Tahimik ang lugar at medyo maraming puno. Paahon na tila ba papunta sa maliit na bundok. Huminto siya sa gilid ng kalsada na walang bahay. Medyo mataas ang lugar at pababa ang landscape ng lupa patungo sa madilim na gubat. Ayos ang lugar dahil hindi mo mahahalata kung may tao dahil nga pababa ang lupa. Yun nga lang, still obvious na may tao dahil nakapark ang dalawa naming motor. Hindi ko na inisip masyado ang sasabihin ng mga tao. Basta ang mahalaga ay walang nakakakilala sa akin sa lugar. Malayo pa ba? Ang bulong ko. Medyo kabado ako, Kuya Allen, dahil alam ko ang balita na madaming nagkalat na NPA sa Pampanga. Naisip ko na lang na hindi naman papayag sina Angel at Joshua na sumama ako sa lalaking ito kung hindi safe. Eto na tayo. Ano bang trip mo? Ang tanong niya. Ikaw ba, anong gusto mo? Sinagot ko siya ng tanong. Dahan-dahan niyang tinanggal ang t-shirt niya. Mukha lang pala siyang payat. Pero underneath his t-shirt ay may nagtatago palang lean muscles. May mga binulong siya that makes me go crazy. And it's very good. Nawala lahat ng pag-alala ko tungkol sa mga NPA. Hanggang sa matapos nga ang mga oras na yon. Pareho kaming habol ang aming hininga at pawis na pawis sa kabila ng malamig na gabi. Ako munang mauna para hindi tayo masyadong obvious. Ang bulong ko sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Sagot naman ito. Ito pang yosi mo, pre. Sabay abot ko ng napagkasundo ang halaga sa kanyang kamay. Maraming salamat. Ang sabi nito, sabay yakap sa akin. Isang round pa sana tayo kaso baka hanapin na tayo ng mga tropa ko. Ang bulong nito. Next time na lang ulit. Ang sabi ko, sabay start ko ng motor ko. Pagdating ko sa inuman ay napansin ko na tulog na ang mga matatanda at mga magulang labisita ng tatay ni Joshua. Naiwan ang mga kabataan na palaban sa inuman. Bumalik ako sa aking upuan at yung dalawang marino ay umupo sa magkabilang gilid ko. San ka galing? Tagal mong nawala. Kala ko bibili ka lang ng snacks at pulutan. Ang tanong nito. Oo nga, kaso naligaw ako eh. Sabay lapag ko ng mga snacks na pinamili ko. Mukha namang naniwala sila, Kuya Allen. Dahil nga sa props na chichirya. At believable naman na maligaw ako dahil first time ko sa lugar nila.